Clap your hands to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Without further ado mga kapatid, tapusin ko ito kahit mga 45 minutes mga kapatid or 40 minutes. Let us open our Bible in the book of Zechariah chapter 3 verse 1 up to 7. I will read it on NIV. The Bible says, "Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right side to accuse him. The Lord said to Satan, 'The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire?' Now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angels. The angel said to those who were standing before him, 'Take off his filthy clothes.'" Everybody say, "Take off his filthy clothes." Take off his filthy clothes. Then he said to Joshua, "See, I have taken away your sin. I will put fine garments on you." Thank you, Lord. Then I said, "Put a clean turban on his head." So they put a clean turban on his head and clothed him. While the angel of the Lord stood by, the angel of the Lord gave this charge to Joshua. "This is what the Lord Almighty says. If you will walk in obedience to me and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts, and I will give you a place among these standing here." May the Lord bless His word for the reading of His word. Dakilang Diyos, purihin ka, makapangyarihan ka sa lahat. Gabayan mo po kami, O God, anuman po Panginoong Hesus ang aming mapapakinggan, ma-absorb ng aming kaisipan, ay ito po'y tatago sa aming mga puso't kasukasuhan, O Diyos Ama. Lord, touch our hearts, O God, that we may apply your words daily in our lives. Once again, O God, convict us once again with your mighty words and make us a revelation, make us a channel of blessing today, O God. I rebuke every kinds of strongholds in the name of Jesus. Akin pong sinasaway ang mga gawa at kuta ng Diablo, Panginoong Hesus, na nais sumadlang sa malaya mong pagkilos sa umagang ito. Punan mo, God, ang lahat ng aming mga pagkukulang, O Diyos. Hallelujah! Paganin mo ang aming mga puso, Panginoong Hesus. And, O God, katagpuin mo ang aming mga pangangailangan spiritual. And by your help, O God, hallelujah, uuwi kaming mananagumpay, uuwi kami ng punong-puno at puspos ng iyong banal na Espiritu Santo. Have your way, Lord, in Jesus' name. Everybody say amen. Palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Pamamagatan ko po ang mensahe ng ating Panginoon na nagsasabing, 30 garments cleansed by grace. Kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mong 30 garments cleansed by grace. Thank you, church. Please be seated. Thank you, backup. Thank you, musicians. Thank you, media team. Hallelujah. 30 garments cleansed by grace. Church, we are living in a generation that knows how to hide things. Kapag meron po tayong mga pinagdaraanan, kapag meron po tayong mga problema, kapag meron tayong mga kasalanan, at kapag meron pong kulang sa ating mga puso, minsan tinatago natin ito. Minsan gumagawa tayo ng dahilan, hinahanapan natin ng ibang bagay to exit. But God does not only see the image we project, church. God sees the garments we wear spiritually. Imagine niyo mga kapatid, tayong lahat, nakasuot po tayo ng garment na yan. We wear a spiritually garment. Now, dito po sa book of Zechariah, in the vision of prophet Zechariah,
makikita po natin ang isang storya na hindi po isang hari, hindi po isang hukbong sandatahan, hindi po isang successful na tao, kundi isa pong priest. And High Priest Joshua standing before God wearing a filthy garment. And maybe, if we are honest today, many of us can relate to Joshua the high priest. Hindi po ito si Joshua na successor ni Moses, ha? Si Joshua po ito na high priest. So, maybe of us, we can relate to high priest Joshua that sometimes we come to church na nakangiti tayo, mga kapatid. Tingnan mo nga yung katabi ko, nakangiti yan. Ayan. Pero minsan, sa likod ng mga nakangiting labi na yan, merong pagod tayong nararamdaman. Amen? We worship publicly, but we keep battling private in our sin. We preach, we sing, we lead, we spread the gospel of Christ, yet there are stains in our hearts nobody knows about. But the beautiful part of this chapter, Zechariah chapter 3, God did not throw High Priest Joshua. He cleansed him. Nilinis po ng Panginoon ang kanyang high priest na si Joshua. Alam niyo ba ang specialized ng biyaya ng Panginoon? Alam niyo po ba ang specialized ng grace na tinatawag ng Panginoon? Pagre-restore po ng tao na kasalanan. Yan po ang specialized ng grace. Kaya kung ikaw man ay nakasumpong ng biyaya ng Panginoon, kapatid, sabi ko sa iyo, huwag mong sayangin yan. Kung nakasumpong ka ng grace ng Panginoon, huwag mong baliwalain yung natanggap na biyaya ng Panginoon na galing sa Kanya, mga kapatid. Bakit po? Dahil may mga taong sumuko na sa iyo, pero ang Diyos, katakataka, na kahit hanggang ngayon, hindi tayo sinusukuhan ng Panginoon. Hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Yung pamilya mo sumuko na sa iyo, yung asawa mo sumuko na sa iyo, pero ang Panginoon, hindi ko maisip, lubos maunawaan. Katakataka para sa akin na hanggang ngayon, kahit ubod ako ng pagkakasala at pagkakamali, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. That is the grace, that is the mercy of Christ. Yung mga taong tingin sa'yo, wala nang pag-asa yan. Wala na chance sa magbago yan. Forever nang ganyan yan, pastor. Pero ang Diyos may nakikita pang purpose sa buhay mo. Dahil ang biyaya ng Diyos, makinig kayo, ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang po para patawarin tayo. Ang biyaya ng Diyos ay para baguhin din tayo. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Dahil ang totoo pong nahipo ng biyaya ng Panginoon, hindi lang po basta naka-recover yan. Magte-testimony talaga yan. Magpapatotoo talaga yan na ang Diyos ay naging mabuti sa akin. Pinalaya ako ng Panginoon. Binago ako ng Diyos. Simula nung nakakilala ako sa Kanya. Magte-testimony talaga ang isang tao. You see, mga kapatid, kapag nakaka-acquire tayo, nakakatamasa tayo ng mga pagpapala ng Panginoon, hindi natin mapigilan na mag-share at magbahagi ng magandang patutuo dito sa likod ng pulpito. Kasi gusto natin iyabang na ang Panginoon na pinaglilingkuran natin ay totoo pala. Hindi yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi pala putyo-putyo lang. Totoong nagbabago ng buhay, totoong nag-aayos ng buhay, totoong nagpapagaling pala. Ang hina ng palakpak. Hallelujah! Here is Zechariah chapter 3 verse 1 to 3. Himayin natin, mga kapatid. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right. Standing his right side to accuse him. Now Joshua
was dressed a filthy garments, filthy clothes, as he stood before the angel. Pansinin nyo maigi mga kapatid yung sitwasyon ha. Joshua was standing before God, while on his right side, there is Satan accusing him. And that is exactly what the enemy wants tried to say us. Alam niyo ba yung pag nananalangin kayo mga kapatid? Yung diablo, binabantayan yung panalangin natin. Tingnan niyo nangyari dito. Si Joshua, si High Priest Joshua, lumalapit siya sa Panginoon. Suot-suot yung kanyang maruming damit, mga kapatid. Lumalapit siya sa Panginoon, pero nandyan sa kanyang right side, si Satanas, at inaakusahan siya. Yan. And maybe of you, mga kapatid, some of us, or lahat tayo dito, pinapaalala sa atin ng diablo na tayo po ay failure. Pinapaalala sa atin ng diablo na tayo po ay meron kang hidden sins na hindi mo pa sinusuko, kapatid. Meron ka bang kasalanan na ayaw mo pang isurrender? Brad, meron kang inconsistency. Meron kang weakness. Habang nananalangin ka, kanina sa devotion mo, binubulungan ka ng diablo, papray-pray ka dyan. Hindi ka naman nagbabago. Papray-pray pa. Paiyak-iyak ka pa dyan. Tamad ka naman sa bahay. Pansin niyo ito. Ang diablo, mga kapatid pala, he is the author of deception. Na lahat po ng devices niya. The Bible says, for we are not ignorant of his devices. Dapat through mighty power of Jesus Christ, dapat pala advance tayo sa kanyang mga devices eh. Kaya habang nananalangin tayo mga kapatid, mas damhin mo ang presensya ng Panginoon. Isipin mong maigi ang kabutihan ng Panginoon. Kasi alam ko mga kapatid, hindi lang ako siguro nakakaranas nito ha. Pag nananalangin minsan tayo, minsan out of focus tayo, di ba? Amen? Minsan out of focus tayo, na kung saan iniisip mo, na minsan kulang ka sa tulog, puyat ka, kaya hindi ka makapanalangin ng maayos. Tapos maisip-isip mo, nag-away kayo mag-asawa, ang kukulit ng mga anak mo, napalo mo, hindi ka makapag-concentrate. Kaya minsan mga kapatid, nababasa ng diablo yung ating mga kilos. Hindi mo pa sinasambit mga kapatid, nabasa na ng diablo yung kilos mo. Kaya inaakusahan tayo ng diablo mga kapatid. Mahina ka, marami kang kasalanan, pinalo mo anak mo, hindi ka rin nag-sorry, nag-away kayo ng asawa mo, hindi ka nag-sorry, binungangaan mo yung asawa mong lalaki. O, pinapaalala sa atin ng diablo yan. Kagaya ni High Priest Joshua, pinapaalala sa kanya palagi na ni Satanas na ikaw ay mahina, hindi ka karapat-dapat sa priestly duties. Because the enemy loves to whisper, you are too dirty for God. You failed too many times, and God cannot use sometimes like you. And honestly, mga kapatid, lahat po tayo dito ay parang kagaya po ni Joshua. We are wearing the same filthy garments. And the word filthy literally points to something disgusting and defiled. It literally means guilt and impurity. Ibig sabihin, si Joshua po, si High Priest Joshua, ay hindi po siya inosente. Amen? Amen. This was not a misunderstanding. The stains were real. And maybe some of us, some of people know exactly what that feels like. You know the feeling of praying while feeling guilty. Guilty ka sa kasalanan na gawa mo. You know the feeling of worshiping while beating secret compromise. Hello? You know the feeling of looking okay outside, but deep inside in your heart, you are spiritually drowned. You feel spiritually dirty inside. But listen carefully, church. Your stains may be real. Yung gusot, yung mancha,
dito sa puso natin. But God's grace is greater. Hello? God is not looking for people who are staying free. He is looking for people willing to be cleansed. Gusto nyo bang malinis tayo bago lumabas ngayon? Walang iba makakalinis yan, ang Panginoon lang, mga. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya dito po sa loob ng church, hindi po naghahanap ang Panginoon ng perfectong tao in the first place. Wala pong perfect na tao. Ang hinahanap ng Diyos, taong hindi nagpipretend. Taong marunong umamin sa pagkakasala. Kayo, tanongin ko kayo mga kapatid, kaya nyo bang aminin sa Panginoon yung nagawa mong kasalanan ngayon? I am talking to you. Kaya nyo bang aminin sa Panginoon lahat? Kaya ba natin lahat? Panginoon, nagkasala ako. Nanood ako ng porn, Lord. Kaya bang aminin sa Panginoon yan? Kung totoo ka talagang surrender sa Panginoon, aminin mo lahat. I am not joking, mga kapatid. This is true. Kung lahat talaga, kung totally surrender tayo, dapat wala kang nire-reserva. Dapat lahat, hiningi mo ng tawad. Dapat wala. Kasi malalabas na hipokrito tayo, mga kapatid. Sumasamba tayo sa Panginoon. Mahal natin ang Panginoon, pero kinamumuhian mo yung brothers mo. Biblically man yan, mga kapatid. How can you love God you don't see? Kung nakikita mo yung mahal mo, yung kapwa mo na hindi mo kayang ibigin, nagpapaka-hipokrito tayo, mga kapatid. Kaya dapat pag dito tayo sa church, lahat isurrender natin. Yung bang wala tayong tinatago, wala tayong reservation sa ating puso. Kaya talaga nating itaas yung ating kamay. Napansinin mo, kaya ko magtaas ng kamay na walang nagagalit sa akin, na walang issue. Yung bang sarap sa pakiramdam, kaya mong kamayan lahat, kaya mong batiin lahat, kaya mong kausapin lahat. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, yan po ang nagiging hindrance sa pagbuhos ng Panginoon, ng Kanyang Espiritu Santo, yung may iniiwasan ka sa loob ng church. Hello? Yung meron tayong hindi natin dinadaanan, imbes dito ka dadaan, napag ganito ka ng daan. Kasi nakita mo yung mukha ni Brother Felix, nakakatisod. Iwasan mo. Dito ka dadaan sana, dito ka na lang dumaan kasi ayaw mo makita yung mukha niya. How can you love God if you hate your brothers? Hello? Am I make sense? Nandyan ba kayo, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi po sa kaharian ng Diyos, makinig po kayo, ang brokenness po ay hindi po disqualification. It is the starting point of grace. Yung mabasag muna tayo. Yung mabroken muna yung puso natin. Sabi ni Harry Solomon yan a broken heart. Mas masarap po kasing damhin. Sino dito nakakadama? Nawa ako, hindi lang ako nakakadama ng ganito. Yun bang bat-bat ka ng problema tapos nagsimula na yung devotion? Touch na touch ka sa awitin. Yung bang nag-overflow ka? Yes. At gusto mong isuko lahat sa Panginoon. Ang sarap ng ganong pakiramdam. Yung madama mo, yung unang pag-gising mo pa lang sa umaga, lasap mo na ang pag-ibig ng Panginoon. Damang-dama mo na yung kapatawaran sa kasalanan mo. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, before nothing else, pinadama na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Hindi ka pa nga nakakahingi ng tawad Nararamdaman mo na ang presensya ng Panginoon. Bakit? Siya ang unang umibig sa atin. Bago pa natin inibig ang ating Panginoon, una na tayong minahal ng ating Panginoon. Palakpahan natin si Jesus. Because the gospel teaches us the opposite. You do not clean yourself first before coming to God. You come to God so He can clean you. That is grace. Satan, the accuser, cannot
override God's mercy. Tandaan niya, si Satanas na nangaakusa na ako ay makasalanan. Yes, Panginoon, makasalanan talaga ako. Pero hindi habang panahon ganun. Meron akong Panginoon na kayang maglinis ng aking mga kasalanan. Pero, let me just say this. Huwag natin gawing excuses yun. Bilang tao. Yes, makasalanan tayo. Lagi mo na lang excuse na ganun yun. Kaya gagawa ka lang ulit ang palagi ng kasalanan. Hindi po ganun. Huwag natin abusuhin ng mercy. Yan yung tinatawag na dapat hindi natin inaabuso. Yung mercy at grace ng Panginoon. Hindi dapat natin nagiging dahilan ha. Yes, tao lang ako, hindi ako perfecto, makasalanan ako, araw-araw ako nagkakasala. Pero huwag mo naman laging gawing reason yun, nagagawa ka na talaga at sasadyain mo ang paggagawa ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. In Zechariah chapter 3 verse 2, the Lord said to Satan, "The Lord rebuke you, Satan. Is not this man a burning stick snatched from the fire?" God did not say Joshua was perfect, but God declared, "This man belongs to me." Akin to, Satan. Pinagawa ba si Satanas nung permit na si Satanas na galawin ang buhay ni Job? Wala, di ba? Kasi ang totoo mga kapatid, ang Diyos lang po ang kayang magbigay at magbawi ng buhay ng tao. Naked came I out of my mother's womb, naked will I go back. The Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. But God declared, "This belongs to me." Church, remember this. If the enemy could destroy you, makinig kayo, if the enemy could destroy you, dapat matagal niya nang ginawa yun. Pero ito, makinig kayo, pero bakit nandito ka pa rin ngayon? Kung matagal na tayong dinestroy at sinira ng dyablo, bakit nandito pa tayo sa church ngayon? Hello? Bakit buhay pa rin tayo? Bakit patuloy pa rin tayong sumasamba? Bakit nakakarinig pa rin tayo ng salita ng Diyos? Hindi po dahil malakas tayo, kapatid. Dahil ni-rescue po tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Some of you survived the season that should have destroyed you. Matagal kang na-backslide. Nilumpo ka ng karamdaman. May broken relationship sa loob ng tahanan. May depression, may temptation, may bitterness sa puso mo. But grace kept pulling you out of the fire. Salamat sa grace na yan. Amen. Balikan natin yung story ng the prodigal son. In Luke chapter 15, the prodigal son wasted everything. He became dirty. He became broken. He became empty. Baboy na ang kahati niya sa pagkain. But when he returned home, the father did not lecture him first. Pasaway ka, anak. Sabi mo ba kasi ginastos yung mga pera na yaman na kinuha ko sa akin? Di ka kasi nakikinig sa akin, walang ganun na nangyari. Ang unang first initial reaction ng tatay, niyakap niya yung kanyang nawawalang anak. Yung anak ko bumalik na! Walang nangyari, loko-loko ka kasi. Sa mo ginastos yung pera, walang nangyaring lecture. Walang nangyaring sumbatan. Ang unang reaksyon ng tatay, malayo pa lang, nilapitan niya na yung kanyang anak at niyakap niya. Sabik na sabik siya na para bang ang Panginoon, anak, hintay pa ba natin ang Panginoon na magmakaawa na lumapit tayo sa Kanya? Dapat ikaw na gumagawa noon. Baliktad! Dapat tayo mismo ang nagkukumahog sa presensya ng Panginoon. Hindi yung, anak, maglingkod ka na, anak. Anak, unahin mo naman ako. Minsan nagtatampo na nga ang Panginoon sa atin eh. Nagseselos na nga ang Diyos sa atin eh. Alam natin ang Diyos ay manibogoing Diyos.
Kapag meron tayo mga bagay na inuuna kaysa sa Kanya. Ano ba gusto natin mga kapatid? Mauna ang Panginoon na masabik sa atin o dapat tayo ang unang masabik sa Kanya? Pili lang kayo. But the Father embraced him. Then what happened? The Father first changed his garment. Sabi niya sa kanyang mga alipin, mga tagabantay, pakikuha naman yung pinakamagandang robe. Isuot nyo sa kanya, ang dumi-dumi oh. Ang dami mga putik at mga alikabok sa anak-anak ko. Pakibigay naman yung pinaka-best robe. Yung sing-sing isuot nyo sa kanyang daliri. Bigyan nyo siya ng sandalyas. Because grace does not only forgive. Grace restores identity. Ang diablo, pilit tayong hinuhubaran. Pero ang Diyos, pilit tayong binibihisan. Ang diablo, gustong hubaran tayo. Ikaw naman, Sagi, gusto mo. Mas maganda kasi, kita talaga yung tinatago eh. Pero alam nyo mga kapatid, mas maganda na magpabihis tayo sa Panginoon. And some people still identify themselves by their worst season. But when God cleanses you, your past is no longer your identity. God removes the dirty garments. Kung noon man adik ka, hindi ka na adik ngayon. I-pronounce mo yan. Tignan nyo, si Pastor Edgar Sorema, bakla yun eh. Pero lagi niyang pinopronounce mga kapatid na hindi na ako bakla. Binago na ako ng Panginoon. Hindi ka na nakakulong ngayon, Brother Joseph. Malaya ka na ngayon. Hindi ka na backslider ngayon. Nakabalik ka na ngayon. At ito pa, hindi ka na failure ngayon. Nakabangon ka na ngayon. That is the grace and mercy power of God. Palakpakan po natin si Jesus. In Zechariah chapter 3 verse 4, take off his filthy clothes. See, I have taken away your sin and I will put fine garments on you. Tingnan niyo ito carefully mga kapatid. Joshua did not remove the garments himself. God commanded heaven to remove them because there are stains that only grace can remove. Sabi ng flesh mo, fix yourself. But grace says, come to me. Sabi ng flesh mo, try harder. Pero ang sabi ng grace, surrender deeper. Yung may pagsuko. Ang daming tao ngayon, pagod na mga kapatid. Kasi pilit po nilang binabago yung kanilang sarili. Pero wala namang tunay na pagsuko sa Diyos. Hindi po kayang baguhin ang kapwa-tao. Pareho silang mahuhulog sa hukay. Pero kung ang totoong tao, mga kapatid, lumalapit talaga at naghahanap ng totoong seek ng guidance at pagbabago sa buhay, hinahanap niya ang Panginoon. Amen. Everybody say Amen. Amen. Yung General Conference, mga kapatid, madami mga pastor ang nagreklamo. Pero iniisip ko, ministro din ako, imbes na magre-reklamo ako, magrarant ako, magpapasalamat na lang ako. Yung capacity, mga kapatid, 6,000. Pero yung weekdays na umaattend, 8,000 mahigit ang dumadalo. Yung Panabo Gymnasium, 8,000 lang ang capacity. Pero alam nyo ang tao, 15,000 ang mga constituents nating United Pentecostal Church ng Pilipinas. Yes, we deserve a good ambient. We deserve a malamig na aircon. Bakit ang dami nagpapaypay? We deserve na doon kami sa loob at hindi kami dito. Gumastos kami, nag-accommodation kami, nag-hotel kami, mahal ang pamasahe namin, kasama namin ang pamilya namin. Tapos ito lang madadatnan namin.
Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, 4 na araw po kami hindi nakapasok sa night service. Sa labas, alam po ni Brother Arvin yan. Alam po nila Brother Roger yan. 4 na gabi po night service. Hindi kami nakapasok sa loob. Kahit ministro po ako pinapapasok lang minister. Pero mas pinili kong samahan yung mga kapatiran natin dito. Bakit ako nandun tapos kapatiran nandito lang? Sama na lang ako sa inyo. Imbis na magre-reklamo pa ako mga kapatid, dadagdag pa ako sa kabigatan ng organisasyon, magpasalamat na lang ako. Although, okay lang po valid po yung kanilang mga sakit, valid yung mga reason nila. Yes, gumastos ka. Tututusin nga, di ba kuya? Yung malaking LED light, pitik-pitik pa yung mga screen, paputol-putol. Ito pa yung binayaran natin. Nagrehistro kami lahat. Kasi ito lang maabutan namin. Pero imbes ng umulan pa nga, pinasok yung tent sa loob labas Binabaha kami. Pero patuloy pa rin magsamba sa Panginoon. Para kami mga dating daan, mga kapatid. Para kami si Soriano. Si Soriano ngangara sa LED light, sa LED TV. Pero patuloy pa rin nagsamba sa Panginoon. Pinost ko sa Facebook yun Kahit ang presensya ng Panginoon, labas man ang loob, nararamdaman pa rin namin ang presensya ng Panginoon. Kaya pagkatapos nung Sabado, Linggo ang gawain mga kapatid, hindi namin kinaya, sobrang init sa loob. Lumabas kami. Alam nyo, mas marami pang tao sa labas kaysa sa loob. Kaya ipag-pray natin mga kapatid, this next year makasama tayo dito po gaganapin ang General Conference. Sama tayo mga kapatid. Kasi iba po ang experience pag nasa malaking conference tayo. Although hindi naman tayo lahat nakakapunta pag nasa Visayas region, nasa Mindanao region kasi pamasahe nga. Pero ito, privilege tayo dito po sa Maynila gaganapin. Sama natin sa panalangin, Araneta Coliseum na makuha natin. Kasi deserve naman siguro ng UPC ng mga kapatid. Hindi ko alam kung makarating ito sa UPC, itong preaching na ito. Pero sana naman makarating ito na ang hinaing natin makadalo tayo. Yung hindi tayo may stress, hindi tayo maghaharap ng paradahan. Kasi totoo mga kapatid, nagdoble na po talaga ang number ng Pentecostal. And by the way mga kapatid, we are no longer now a United Pentecostal Church Philippines Incorporated. We are now United Pentecostal Church Worldwide Ministries Incorporated. I-abolish na po mga kapatid ang UPCPI. UPC WMI na po tayo. Bakit po pinalitan? Okay naman ang Pilipinas Bakit po pinalitan? During business meeting namin mga kapatid, meron po palang specific calling ang mga Filipino people through the whole world. Kung nakapunta kayo sa Acts Bible School mga kapatid, meron pong vision po doon ng isang missionary na ang bansang Pilipinas, globo. Vision po ito ng Amerikano kumalat po ang apoy at Pilipino po ang ginagamit. Doon ko napagtagpi-tagpi mga kapatid na iba pala ang ministry ng mga Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, kaya natin maka-adjust pag nasa ibang lugar tayo. Di ba? Biruin mo, nag-jibes ka nga lang, kaya mo magtumain sa mga public toilet Di ba? Kaya natin yan, di ba? Pero yung mga Amerikano, mainitan lang yan, walang aircon, stress na yan tayo. Kahit mainit, alam nyo, nanood ako mga kapatid ng isang vlog, sa may San Andres, Manila, sa ilalim ng sa ilalim ng tulay, may mga nakatira doon. At nung tinanong yung residente doon, 60 na pamilya ang nakatira doon. Pagdating mo sa bandang gitna, nasa may San Andres, footbridge ng pakainit na, wala nang hangin na dumadaloy. Kaya, ang vision po ng ating General Superintendent ng mga missionaries natin, ma-reach po natin ang buong mundo. Hindi natin alam, baka dito may gagamitin papuntang North Korea, di ba? Baka sa India, mga kapatid. Hindi natin alam pero yan po ang nakikita ng ating
mga leaders natin na gagamitin po ang United Pentecostal Church of the Philippines. Kaya ang pangalan na natin ay United Pentecostal Church Worldwide Ministries Incorporated. Papalitan na po yun. Pero wala pang signal mga kapatid na bago tayo maglagay ng mga karatula natin sa labas, sa church natin, kinakailangan maplansyado po muna sa pag-uusapan at mailagay po sa ating bylaws. Palakpan natin ang ating Panginoon! Sama niyo sa panalangin yun, Araneta Coliseum. Na doon po yung gatherings natin. Hallelujah! At nakapag-enjoy naman tayo ron. And, by the way, pinapasalamatan ko po kayo sa lahat po ng tulong niyo financially. Maraming salamat po. Alam niyo, yung tinutuluyan po namin hotel doon, kondo po siya. 600 meters lang po ang layo sa venue. Pwedeng lakarin, kaso may bata eh. Si Israel naglalakad lang at Jim. Sila Brother Roger sa Manor Hotel, ang layo. Sila Kuya Arvin, sobrang layo pero may sasakyan naman sila. At salamat sa Panginoon sa fellowship mga kapatid na makasama namin sila doon. Nakalagay doon, ang daming Duterte. Bring him home! Alam niyo mga kapatid, yung mga Grab driver mismo ang nakikipag-usap sa amin eh. Sir, taga saan kayo? Yung taga Maynila po eh. Tapos biglang diretso tanong ko, solid Duterte po. Ay, solid po talaga sir, Duterte po talaga kami. Pero ayaw namin kay Pulong kasi mainitin po ang ulo ng kay Bastin po kami. Pero ikaw doon sa may Abrisa Ayala Mall, meron pong malaking billboard si Bastin po. Nakita niyo sir? Di ba? Talagang nasa Duterte. Lahat makikita mo, kahit sa karwasyan mga kapatid, kahit sa mga barbershop makita mo, nakaganon yung kamao, bring him home. Talagang lugar talaga Davao, Duterte talaga mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na nakarating rin po kami ng Davao. At salamat po sa inyong financial support mga kapatid. Hallelujah, pagpalay kay lahat ng ating Panginoon. Nakarating kami mga kapatid sa Eden. Sa Garden of Eden, hindi po Garden of Eden Nature Park mga kapatid. Napakaganda. Gala-gala, maka-unwind mga kapatid. Alam nyo, pag nagbabakasyon pala dapat tayo, ini-enjoy din dapat natin ang sarili natin. Kasi kung isipin mo lagi yung stress, hindi ka mag-enjoy pala. Di ba Kuya Jeff? Nag-Hong Kong kayo. Isipin mo yung JNK mo. Hindi maiwasan naman, pero isipin mo yung problema pagbalik mo. Kaya nung pagbalik nyo, di ba? Parang stress na naman, no? Kaya dapat pala, sulitin pala natin pag nagbabakasyon tayo, enjoy din naman natin mga kapatid. Alam niyo, parang one day millionaire po kami doon. Kain kami, kasama namin sila Pastor William. Naghukad kami. Ano yung hukad? Sandok. Yun ang pangalan ng restaurant eh, hukad. Kain kami pancake house. Alam niyo, araw-araw kami nagre-restaurant. Hindi kami nagluluto tuwing umaga lang. One day millionaire kami mga kapatid. At salamat sa inyo, pinaranas niyo po sa amin. Yung naging kabahagi po kayo mga kapatid sa mission trip na yun. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam niyo, ito pa, hinabol po ng ating General Superintendent na by next year, Lord willing, sa Araneta Coliseum tayo. Nung kumanta mga kapatid, yung mga tribo, taga-Bukid, anong tribo yun? Halo-halo? Manobo? Balaan, mga ano yun, Tausug. Halo-halo sila mga kapatid. Alam nyo, na-inspired po ang executive board na dapat ito ang ating mga kinakanta. Kanina, mga bagong kanta, walang kumakanta eh. Nung kinanta yung ibong lumilipad, nagtayuan. Woo! Ibong lumilipad! Tumakasa! Tuhatag sa kalipay. Tuwang-tuwa ang mga matatanda sa church. Nakarelate. Diba? Revival mga kapatid. Hello. Kaya, next year, iimbitahan po ang lahat ng mga, hindi naman lahat ng tribo, meron pong magkukwire sa Luzon, may magkukwire sa Visayas, meron magkukwire sa Mindanao. Meron tayong mga, hello, ano ba?
Meron tayong mga tribes sa northern part ng Luzon. Meron din sa Visayas. Meron din sa Mindanao. Mga tribo, mga kapatid ang paaawitin. Para hindi mamatay yung mga kultura natin na dapat, lalo na yung mga old songs natin, dapat hindi makalimutan. Especially sa loob ng church. Mas marami kaya dito ang mga matatanda. Di ba? Lahat ng matatanda, say amen. Nung kinanta mga kapatid yung mga ang kasing-kasing ko, talagang revival mga kapatid. Pero yung mga bagong kanta yun, hindi walang alam. Na nga yung mga tatay, ito pinagkakanta ko. Pero yung mga lumang kanta, inawit ng mga tribo mga kapatid, ang sarap damhin. Talagang galing sa puso. Ito galing naman sa puso din yung awitin natin mga bago. Pero ang nagpa-amaze kasi doon yung lahat nakarelate sa awitin. Kaya next year, papamasahian po daw sila. Makapunta po ang mga tribe at mag-special song sa harapan. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pentecost Sunday po pala natin ngayon mga kapatid. Parang hindi lang po halata kasi ginawa na po siyang local church na lang po ang ating Pentecost Sunday. Last year pa po, simula yung pansin nyo, hindi na po tayo pupunta sa mga para mag-gathering ng Section 5. NCR na lang. NCR, tapos hindi na nga by sectional mga kapatid by local church na lang. Salamat sa ating Panginoon. Last Sunday, nakarinig ako 3 po ang nabautismohan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Patuloy na ang Panginoon ay nasa business pa rin ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Ngayon, may magpapabautismo tayo isa muli mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon. Parang hina ng palakpak kapag may nababautismo na. Dapat magbalak tayo! Woo! Praise the Lord! Praise the Lord! Everybody say amen. In Gospel of John chapter 8, we know the story, the woman who caught in the act of adultery was dragged publicly by the, mga Pharisees. People wanted condemnation. But we know Jesus gave grace. John chapter 8 verse 11, neither do I condemn you. Go and sin no more. Pansinin nyo, hindi in-excuse ng Panginoon ang kasalanan, pero hindi niya rin po diniscard yung taong makasalanan. Kasi gusto ng Panginoon, kahit yung taong ubod ng kasalanan, gusto niya pa rin makabangon. Gusto niya pa rin makabawi. Gusto niya pa rin makarecover. Ano kayang pakiramdam mga kapatid na sabihan tayo ng Panginoon, hindi ka na malalangit. Wala ka ng pag-asa. Sakit yun mga kapatid. Pero ang gusto lahat ng Panginoon, we should come all to repentance. We should come all to bow down to our knees, mga kapatid, at makalapit sa ating Panginoon. That is the balance of grace. Because real grace is not permission to stay unclean. Real grace is the power to become clean. Amen? Amen. The problem with modern Christianity, many people today want the crown without the cleansing. Yung pagpapala pero walang pagsuko, delikado yan, kapatid. Ministry without holiness, delikado yan, kapatid. Platform without prayer, mas delikado yan. Kayo tumatayo sa likod ng pulpito, makikiraan ako sa inyo. Mga backup, mga musicians, huwag niyong hawakan ng instrumento na yan kapag hindi kayo nakaluhod. Huwag niyong hawakan niya mga mikroponong yan. Huwag niyong tipahin niyang keyboard, huwag niyong paluin niyang tambol na yan. O hindi kayo nakapag-devotion. Sabihin ko sa inyo, magiging stumbling block kayo sa presensya pagdaloy ng Panginoon. Yang ministry nyo, alagaan nyo yan. Unahin nyo muna ang kapurihan ng Diyos bago yung imahe nyo. Huwag magmamayabang.
pwede kayong tanggalin at palitan ng Panginoon dyan. Yes. Pwede kang tanggalin ng Panginoon dyan pag di ka marunong. Pag di ka marunong magpasakop. Pag di ka marunong sumunod. Alam nyo ba, mga musicians, backups, after nyo ng practice, tuwing Sabado, pupunta po ako dito ng gabi. Titignan ko nga eh. Oh, ginaganon ko to minsan. Dumi? Asa ang pag-aalaga nyo? Basta lang makatugtog. Basta lang makaganon. Alagaan nyo. Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi tayo basta-basta kagad makabili. Mahal-mahal ang mga equipments na yan. Ito mo, kailangan pa natin mag-held ng concert para lang makabili ng mga speakers. Music team, serve the Lord with gladness. Serve Him faithfully. It is a privilege lamang na magkamit kayo rito. Amen. Pribilehiyo po yan. Ano ibig sabihin ng pribilehiyo? Pwedeng tanggalin sa'yo anytime. Ang lisensya sa atin, it is a privilege, not an opportunity na magka-lisensya. Pribilehiyo po na magka-lisensya. Anytime, by any chance, pwedeng tanggalin sa atin yan. Pwedeng i-revoke po at mapalsipika ang ating lisensya. Ganon din po kayong tumutugtog dito. Pwede kayong palitan ng Panginoon. Bakit kayo lang ba magaling? Bakit kayo lang ba pwedeng gamitin ng Diyos? Ikaw lang ba marunong mag-gitara? Ikaw lang ba marunong tumambol? Hindi ah. Meron dyan pwedeng itapik ng Panginoon. Ikaw na ang next na gagamitin ko, anak. Kasi na dyan, hindi na faithful. Pwedeng palitan ng Panginoon. Kaya walang magmamayabang sa ating sarili. Lahat tayo pwedeng replaceable dito. Kahit ako pong lingkod nyo, mga kapatid, pwedeng palitan ng Panginoon kapag hindi na nakikita ng Diyos yung faithfulness ko. Lahat tayo dito pwedeng replaceable. Ang hinahanap ng Panginoon lang dito, availability and willingness. Walang pakialam ang Panginoon kung sobrang gifted mo. Kahit ikaw ba, kabisado mo ang Bible, walang pakialam ang Diyos dyan. Kahit pa mas daig mo pa si Soriano, walang pakialam ang Diyos sa'yo. Hindi impress ang Diyos sa talento mo. Impress ang Diyos mo. Ang Diyos natin kung available ka magpagamit sa Diyos. Ang hinahanap ng Panginoon, pagsuko. Pag-surrender ng ating mga sarili. At hindi tinitignan ng Panginoon. Plus points na lang yung gift sa atin. Kaya kung nakikita na hindi ka na faithful, pwede kang tanggalin ng Panginoon dyan. Kung hindi ka na naging effective, pwede tayong alisin ng Panginoon dyan. Kaya may remind you, mga kapatid, sa lahat na nag-MC, nagsusunglit dito, serve the Lord with gladness. Serve Him faithfully. Mahalin nyo yung ministry po ninyo. Ipabatid mo sa Panginoon na, Lord, karapat dapat ako sa posisyong ito. Aalagaan ko ito. Hindi ko pakakawalan ito. Mahalin nyo yung ministry. Sabihin ko sa inyo, kahit wala po kayong lisensya, pwede po kayong mangaral. Yung revival without repentance, God cannot pour fresh oil into a heart that refuses cleansing. Because hidden compromise eventually destroys public calling. Look at Samson. Samson lost his strength privately before he lost publicly. Bago siya dalhin sa templo, siya'y bulag na. Putol na ang kanyang buhok. Di ba? Si Judas. Judas fell internally before he betrayed externally. Hindi naman po nagsimula yun yung hinalikan niya si Jesus eh. Matagal na po yung nagsisimula sa kanyang puso. Walang tao, pakinggan nyo ito ulit. Ilang beses ko itong sinabi sa inyo. Wala pong taong bumagsak ng overnight lang. Nagsisimula po yan sa mga private compromises. Yung pagtataksil po ni Judas sa panlabas, reflection po yun ng matagal nang nangyayari sa loob niya. Bakit? Laging may bulong ang Diablo eh. Mas gusto niya ang bulong ng mundo, bulong ng kaaway kaysa sa tawag ng Panginoon.
Si Judas, lagi niyang kasama ang Panginoon. Si Judas, lagi nakakasaksi ng pagpapagaling ng mga pipig, bulag, mga lumpo, magpapakain ng mga libong tao, paglalakad ni Jesus sa tubig. Nasaksihan po ni Judas yan. Pero look at what happened to him. Look at what happened to him. Watch this. He sold Jesus for 30 pieces of silver. Wala kasing personal encounter sa Diyos. Ito yung sinabi ko sa inyo last 2 weeks ago. Magkaroon po kayo ng personal encounter sa Panginoon. Para sa time na dumating na kayo po ay inuulan ng pagsubok, hindi kayo kagad bibitaw. Kaya mahalaga ang bantayan lang na, kaya ang mahalaga mga kapatid, bantayan po natin, hindi ang imahe lang natin, kundi yung puso talaga natin. Huwag tayo masyadong concerned mga kapatid sa imahe natin. May kilala ba kayong ganyan? Concern na concern sa imahe. Silip ng mali ng iba. Hindi niyo nakikita yung kayong pagkakamali? May kilala ba kayong ganyan? Puna ng pagkakamali ng iba. Sumayag katakata ka na hindi niya makita yung dambuhalang troso na kabara sa kanyang mga mata. Proverbs. Si David entertained sin secretly before it affected a nation. Nung una, pasilip-silip lang. Kita niya ang puti. Sulyap-sulyap lang. Pangalawa, umiral na yung fleshly desire. Pangatlo, nilihim niya at tinago niya ang kanyang nasa kay Bathsheba. Akala siguro ni David, private matter lang yun kasi hari na siya. Ano ba next to king? Wala na, di ba? Siya na ang pinakamataas. He is the king of Israel. Israel na eh. May next pa ba sa kanya? Next to him, God na eh. Akala niya, private matter lang yun. Pero hindi niya alam. Buruin mo sa ginawa niya, nasira ang buong pamilya niya. Yung pinagbubuntis ni Bathsheba, namatay yun. Oh, si Solomon na pangalawang hari ng Israel, bunga ng hindi magandang pagmamahala ni David at Bathsheba. Nagkaroon ng conflict sa loob ng bahay niya. May namatay sa loob ng bahay niya. At ito pinakamasakit, naapektuhan ang buong kaharian dahil sa kasalanan ng hari na si David. David entered sin secretly before affected a nation. Nagsimula sa mga private compromises. Secret compromise. Pasilip-silip, pasulyap-sulyap. Napapatingin sa'yo. Umiral na yung fleshly desire ni David. Pangatlo, tinago niya na yung pagnanasa niya. Hiruin mo, nagnasya siya sa may asawa ng babae. Si David may pagkamanyakis eh. Gumana yung fleshly desire niya at sukat ikabagsak ng buong kaharian ng Israel. Pero ang maganda lang kay David, marunong siyang mag-sorry. Yes. Ang maganda sa Panginoon, lalo na sa isang taong may mababang puso. Kaya nasulat ang Psalms chapter 51, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Cast me not away from thy presence. Restore unto me the joy of my salvation. Bakit? Minsang nawalay si David sa presensya ng Panginoon. Pero ngayon, iniimbitahan niya ang presensya ng Panginoon. Lord, I'm just a sinner. Restore unto me the joy of my salvation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Search everything hidden eventually surfaces. That is why God deals with garments before assignment. Grace gives new garments. Zechariah chapter 3 verse 5, put a clean turban on his head. This is a powerful because the turban symbolize priestly identity. Nandiyan yung turban. Yan po ang turban na sinusuot po ng mga high priest. Ang simbolo po niyan ay kabanalan, authority, consecration,
priestly identity and being set apart for God. Being set apart talaga mga high priest, mga kapatid. Nagsisimbolize po yan ang kabanalan, ng authority po nila. Especially sa mga priest ng Israel. Hindi lamang po ordinaryong head covering ang turban. May spiritual meaning po yan. Kaya ang ibig sabihin nito, God was restoring Joshua's calling. Some people think, because I failed, God is done with me. No. Failure does not always disqualify you permanently. Nung dumaan din ako sa pinakamatinding discouragement at disappointment ng buhay ko, kung nagpakabagsak ako sa failure ko na yon, wala mangyayari sa akin. But failure does not always disqualify you permanently. Hindi habang panahon nasa buntot tayo. Ilalagay ka ng Panginoon sa ulunan palagi, church. May panahon na tayo ay ilalagay ng Panginoon sa unahan. Look at Peter, look at Peter. Peter denied Jesus 3 times. And then the cup. But come to think of this, nung nabuhay ang ating Panginoon, yung pinaka-last chapter ng John chapter 21, nasabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Keep my commandments. Feed my sheep. Feed my lamb. 3 times na tinanong ng Panginoon kay Pedro yon. Kung babalikan nyo, bakit 3 beses? 3 beses din dinanay ni Peter si Jesus. Kaya 3 beses din siya tinatanong ng Panginoon, mahal mo ba talaga ako? Lord, Begsman, mahal kita. Cross my heart. Hope to die. Mamamatay ito para sa'yo. Feed my sheep. Feed my lamb. Pero nung 3 beses na inulit ng Panginoon, Peter, do you love me ba talaga? Umiyak po siya. Kasi naalala niya yung pag-deny niya sa Panginoon 3 beses. Tumilaok yung manok. Naalala niya. Feed my sheep, Peter. Kaya yung kabigatan, John chapter 21, pansinin nyo, Acts chapter 2, 2 verse lang ang tinalon. Si Pedro po ang ginamit ng Panginoon to save more souls, to be baptized in the name of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Because grace restores what failure tried to destroy. Peter failed badly, but Peter did not stay fallen. And maybe today, mga kapatid, maybe some of you felt spiritually disqualified. You failed morally. You became cold spiritually. You stopped praying consistently. And you compromise. But hear this carefully, mga kapatid. Malapit na po akong matapos. God still restores surrendered people. Ang hinaharap ng Panginoon mamaya, totoong nagsusurrender, totoong sumusuko sa Panginoon. The enemy wants your shame to silence you. Remember the high priest Joshua? Satan standing at his right to accuse him. May bulong ang dyablo kung minsan sa kanya, mahina ka, wala ka mararating, hindi ka na magbabago, wala ka ng pag-asa. Marami pala tayong mga young people na hindi nakapasok sa PL Mall ngayon. Pero anong gagawin nyo? Hindi na kayo mag-aral. Ilan na nag-enroll, Sir Glenn? 8,000? 3,000 lang ang nakapasok. Si Cedric hindi nakapasok. Sino ba? Si Bella hindi nakapasok. Tama ba? Si Lawrence nakapasok. Panis! Kasi wala ngayon. Diba? Ano gagawin nyo? Hindi na kayo mag-aaral? Hanap kayo. Ipag-pray nyo na mabayaran ang tuition fee nyo. Imbis na problema mo yan, Lord. Ganito lang yan ang people eh. Take it in sa positive way. Kung wala talaga, hindi nakapasa, Lord, magpo-provide ka, pag-aaralin mo ako. Ano balitaan ni Starel nasunog yung bahay ng kapatid niya?
Pati mga ID, pati mga birth certificate, sunog lahat. Walang natira. Apo lahat eh. Pero ang pinakamaganda doon, kami pa ang ini-encourage, kumusta kayo? Nag-enjoy ba kayo sa GenCon? Yung bata, baka mainitan, pagpawisan. Concern mo pa talaga kami, ma? Dapat kami nagko-concern sa inyo. Meron ba kayo mga pinaglumahang mga palda? Kailangan po ng mother ni Sister Ellen. Ubus talaga po lahat. Pero hindi pa rin pinabayaan ng Panginoon. Yun yung makita dun eh. Yung paano mo lang inihahandle yung sitwasyon mo. Minsan kasi, nagpapanik agad tayo. Walang pambayad yung ano ko, NG ko. Walang pambayad. No problema mo, matagal pa ang bayarin. Huwag ka magpanik. Minsan si Taray na rin. Yak ka na naman, nagpapanik ka na naman. Pero hindi pala dapat iniisip yan. It depends on how you handle the situation. Kung marunong ka mag-acknowledge ng Panginoon, nagpo-provide, maniwala ka, magpo-provide talaga ang Panginoon. Huwag mong itindihin yun. Sumasamba ka sa Diyos na puno ng pagpapala. Pero yung mukha mo, pinapakita, ang lungkot mo, depressed na depressed yung mukha mo, bugnutin yung mukha mo, para kang matanda na. Pakita mo sa sarili mo na hindi ka defeated, hindi ka talunan. Ipakita mo sa Diablo, Satan, wala kang puwang dito. Mahal to ng Panginoon. Yung people, sa mga hindi nakapasok ng PL mo, hanap kayo ng eskwelahan na iba. Hanap. Ano kayo? Maglasal kayo. Ateneo kayo. Yan. Sa Brent, di ba? UP. UP side. Harap kayo na ano. Magpo-provide ang Panginoon. Kung semi-private man yan o private kayo mag-enroll, huwag niyong alalahanin yan. Mark my word! Huwag niyong alalahanin yan. Magpo-provide ang Panginoon. In the name of Jesus. Magpo-provide ang Panginoon. Brother Rene, buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Lagi kitang tinutulog sa Panginoon, kuya. Wala mo lang. Mahal kayo ng Panginoon. Makikil man natin na parang suko na, pagod na. Pero kapag ang Panginoon hindi pa sumusuko, lalaban ka rin. Maramdaman mo rin kahit sa pamilya. Sister Enalyn dumating sa punto na yun eh. Ayaw niya na, gusto niya nang mamatay that time. Nung pumutok na, nag-rupture na yung dugo sa sinapupunan niya, nakaya. Mamatay na. Naman, maaga akong ano ba? Pero pag alam mo, yung pamilya mo hindi pa nasuko, lalabang ka rin eh. Diba? Kaya kung may mga karamdaman man tayo mga kapatid, patunay. Ilang beses na natin napatunayan yan. Ang Panginoon ay nagpapagaling mga kapatid. Ngayon pa ba tayo ihinto? Ngayon pa ba tayo manlulupay-pay? Matagal ang pinatunayan ng Panginoon siya'y buhay at nagpapagaling. And last verse in Zechariah chapter 3 verse 7, if you will you walk in obedience to me, then you will govern my house. God is more concerned about your heart than your image. Because God does not anoint mask, He anoints surrendered hearts. Bago ako matapos mga kapatid, tayo po'y tumayo lahat. In the book of Isaiah chapter 6, Isaiah encountered God and immediately cried, woe to me! I am a man of unclean lips. Then the angel touched his lips with cold, cleansing happened first, then came the calling. Tinawag ng Panginoon si Propeta Isaiah. And he said, whom shall I send? God cleansed before He sends. Kaya bago gamitin ng Panginoon si Propeta Isaiah, nilinis muna niya siya. Bago po yung assignment niya, may cleansing po muna na nangyayari. At bago yung pagkatawag ni Prophet Isaiah,
meron po munang pagsukong naganap. At baka ikaw din, kapatid. Kaya marahil dinadaan tayo ng Panginoon sa proseso. Kasi hindi ka lang niya gustong gamitin. Gusto rin niya tayong ihanda